Kita nyo ba yung mga infrastructure projects sa gobyernong ito? Sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakita na napapanood natin sa balita nung nag-inauguration si Marcos Jr. doon sa may Panguil Bay Bridge, no? Pag-inauguration niya, talagang tuwan-tuwa si Marcos Jr. doon, no? Mga infrastructure project. Tsaka yung pinakalitis dito sa may LRT1 Cavite extension, yung phase 1 niya na 5 estasyon. Talagang tuwan-tuwa siya sa pag-speech niya doon kasi pangalan niya nakalagay doon sa sa may anong tawag doon, yung binubuksan na parang doon, lapida. Pangalan niya nakalagay doon sa lapida. Yung, kasi tuwan-tuwa siya sa mga infrastructure project na inaugurate niya kasi pangalan niya nakalagay doon sa lapida. Lapida. So, ngayon, tignan natin kung ano bang nangyari sa mga infrastructure project dito ngayon na sinumpisahan na ni dating Presidente Duterte, at ngayon tignan natin kung ano nangyari dito sa mga infrastructure project dito sa administrasyon ni Marcos Jr., no? Kasi nakita natin pag kung nag-i-inaugurate siya ng mga natapos ng mga infra project, talagang tuwan-tuwa siya. Sino ba hindi matuwa kung pangalan mo nakalagay dun sa lapida, di ba? Lalo na itong mga railway project na ito. So, tignan na. Ito. Tignan natin yung usapan nila dyan. Malalaman natin kasi. And we're talking about big-ticket infrastructure projects of the Republic of the Philippines, papunta lang sa ihip ng hangin. To add to that, Your Honor, Mr. President, most of the railway projects funding were substantially reduced, no, from the NEP to the GAB na bawasan pa. Paano ba yan, Mr. Secretary? Paano yun? Nagiging executive na yung nagiging executive ang legislature? Kasi dapat basta the budget begins with the executive branch, and you know our cash in, cash out. You also contract the loans. Kayo mismo yan eh. And then you set the priority infrastructure, and yet Congress halves your budget. I mean, disables you. Wala. Ito, malinaw po sinabi ni Senator Coco na ang Congress ay nagiging executive na. Di ba? Ang Congress na ang may hawak sa pondo. Tugma po ito sa sinasabi ni BP Sara na ang 2 tao lang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas ngayon. 2 tao lang. So narinig nyo naman siguro sa mga balita kung sino yan. So, dyan sa Congress. So ito na yun. Silang nagkukontrol sa mga infrastructure project kung anong magiging katayuan nito. Kaya yan po ang nangyayari dito. You set the priority infrastructure, and yet Congress halves your budget. I mean, disables you. Wala. Again, according to DOTR Secretary Jimmy, they were surprised, no, last year's in BICAM na talagang nalipat ng karamihan ng mga foreign assisted programs, pushed down from program to unprogram. And that's why, Your Honor, Mr. President, from my opening statement, being the sponsor and advocacy natin po itong infrastructure, I would want to propose an amendment at the proper time to retain funding of the priority projects in the program funds, Your Honor, Mr. President. Sige po, siguro kailangan medyo firm din ang Senate panel pagdating sa BICAM. Diba? If we believe in something, let's also stand by it siguro, sa BICAM. Yes, Your Honor, we'll do our best, no? And as you say, tama rin, I agree with the minority leader, talagang dapat pag priority programs, foreign assisted, dapat talagang nandun sa line yun, nandun sa program. Kasi kung nilagay mo saan program, that is dependent on the revenues, no, that will be raised by government. So hindi siya priority kung nilagay mo sa program. Kasi when we say, I think we also, sa Duterte administration, then President Duterte used the phrase golden age of infrastructure. I do not know now, hindi yata ginagamit ni President Marcos yun, but pagdating sa targeted 5 to 6% infra expenditure of 5 to 6% of GDP, parang ganun. I think that has been retained. So parang kahit hindi ginagamit yung phrase na golden age of infrastructure, in effect, golden age of infrastructure pa rin ang target ninyo. But when we say golden age of infrastructure, ang gusto natin makita, not only, actually, hindi siguro yung more roads, but yung mga ganito.
railway, airports, seaports, ganun. That's the golden age of infrastructure. That's correct, Your Honor, Mr. President. Tama kayo, yung golden age of infrastructure of the previous administration target nila to increase spending Yeah. from 5 to 6%. Actually, the previous year, nasa 2% na nga lang, kaya tayo siguro napag-iwanan. So at least the last administration, it went up to 5 to 6%. Yung pong golden age of infrastructure, yung pong build program, ito pong pagpasok ng Marcos administration, they wanted to improve or even surpass to the build better more. Correct. Dapat. Yes. Kaya lang, dito nga, I agree with you. I share the same frustration. O yun, no? Kita nyo naman yan. So, kita nyo, no? Pati itong mga senador na to ay frustrated na rin kung sa mga nangyayari sa mga priority project or mga infrastructure, no? So, hindi lang ako ang nanghihinayang, no? Dahil ito lang talaga yung maaari sana natin na mapakinabangan sana natin ng pang long term nating mga Pilipino itong mga infrastructure project. Pero yun na nga, sa nangyari ngayon na talagang wala, nililipat dahil sa 19th Congress. Yung 19th Congress talaga ang matindi ang ginagawa nito sa ating bansa, itong 19th Congress na ito. Oh no! Priority nila yung ayuda. Ayuda. Yan ang priority nila. Kaya ganun ang nangyari sa ating bansa ngayon. Oh no! Ito pong pagpasok ng Marcos administration, they wanted to improve or even surpass to the build better more. Correct. Dapat. Yes. Kaya lang, dito nga, I agree with you. I share the same frustration. How come, question pa rin natin, priority projects are relegated to the program? No, I don't necessarily agree. Pero gusto ko sabihin, I'm just pointing it out. Yeah? Yan ang sinasabi ng administration. So, ewan ko, sino ba nag-pledge to help the administration? The department is pledged to help the administration. I do not know which group in the Senate is pledged to help the administration. Which group in the House is pledged to help the administration. Kami, ano lang po kami, taga-puna. Kami po, taga-puna. Taga-test ng ideas ninyo. That Test we natin. really appreciate your honor, Mr. President. Sige, mabuti po, lagi niyo pinupuna para maitulak ko natin. We're hoping Tingnan natin kung nagmamatch ang aksyon sa salita. Pero kung hindi, that's not our problem. I mean, we just point it out. Itong budget ninyo, it's really like there's no predictability, there is no formula, there is no stability. Hindi mo maintindihan. So parang Your honor, kung saan ang ihip You're ng correct. hangin. I mean, it's and like we're talking about big ticket infrastructure projects of the Republic of the Philippines papunta lang sa ihip ng hangin. parang ang roller coaster. Pero ang gusto But I natin, think sa interpellation kanina yata ni Senator Risa, the chairman mentioned your bill, pero sana nga, yun lang yung point ko, how can that really put some stability? So yun ang ating pag-aralan. With the permission of the Yes. Minority Leader, may I know what is the flagship project of the DOTR? Your honor, Mr. President, is still the same. No? It's mostly the railway projects, the North-South commuter line, the Metro Manila subway system. Is that put on hold, yung flagship project? Ay, di po. Itong dalawa, full blast na po ito. No? In Alright. fact, the NSCR, pag lumano kayo ng SCTEX, you can see already the columns. Nandun na po, umaabot na po sa Clark. What are the other flagship projects that are being put on hold? The four projects, no? That you Mostly mentioned. railway, That you mentioned. that were mentioned earlier, Honor. Alright. President. Thank you. Kasi Japan. Minority Leader. Sige po, ganun na lang. Hindi ko na lang isa-isahin itong mga license card, driver's license card, plate numbers. Problema pa ba? Just a summary. They are slowly resolving all of these problems, Your Honor. Lalo po yung sa license card, no? When Meron akong sagot ang LTO. Meron na, ayos na. Yun na lang pong siguro yung plate numbers,